Simula pa lang po ng taong 2024, ilang pagbabago na sa polisiya ng immigration ang inanunsyo ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Balikan po natin ang mga ito at paano nga ba dapat paghandaan ang mga hamon sa pagiging permanent resident. Sa one-on-one interview ng Omni News kay Regulated Canadian Immigration Consultant Kaide Kikumoto. Medyo masalimuot, puno ng hamon sa ilan ang mga pagbabago sa immigration policies ngayong taon. Para sa iyo, ano ba ang pinakamalaking pagbabago? Alam mo, Miss Rhea, napakahirap na tanong niyan kasi sobrang daming nangyari itong taon lang na to. Parang ilang beses yata sa mismong practice ko, ilang beses kaming nataranta. Kasi yung mga clients, talagang walang tigil ng tawag dahil sa affected ba kami nito? Ano na mangyayari? Siguro umpisahan natin siya doon pa lang sa pagpasok ng taon. Noong January 22, 2024, biglang naglabas agad sila ng policy regarding sa nilagyagan nila ng cap yung international student. So, of course, binabaan nila yon, no? Tapos, nagkaroon sila ng provincial attestation letter na requirement, which is, ibinibigay lang nila ito for the schools. So, ngayon, depende sa standing ng school kung ilan yung PAL allotment na nakukuha nila. And then, it's actually for 2 years. So, hanggang February 2026. And then sumunod, mid-year, shortly after that, nagkaroon din ng changes sa PGWP and then yung open work permit. So, of course, ang mga kababayan natin, karamihan naman talaga is nag-international student so that they can permanently settle sa Canada and hopefully, ang long-term goal is maging Canadian. So, nung nagkaroon ng changes dito sa PGWP or yung postgraduate work permit and yung spousal open work permit, eto na talaga dito mas nagpanic ang mga tao kasi syempre yung mga nag-international student isinasama nila ang kanilang pamilya, 'di ba? Para yung spouse ay makakapag-work full time and then of course yung mga kids nila maisasama nila kasi may isang nagtatrabaho full time. Because of that changes na nilimit siya, no, certain programs na lang and karamihan is masters and doctorate plus certain na mga postgraduate na courses. So, ayan talaga yung major na nakapagpa-turn off sa mga kababayan natin and even other international students na pumunta. Kasi then, hindi pa natapos dyan. Itong third quarter, by August 2024, nagkaroon na naman ng panibagong announcement and it was effective immediately, no? Tinanggal yung temporary policy kung saan kung ikaw ay naka-visitor visa, ay pwede ka sanang mag-apply ng work permit from inside of Canada. And supposedly, ang end pa nito is February 28, 2025 pa. Pero nung August 28, 2024, nung in-announce nila ito, effective on that day, ano na siya, cut na siya na parang dinisable na nila mismo yung itong policy na to. So, ngayon, marami rin tayo, of course, mga kababayan na sumugal, no? Marami yan. Sumugal sila, pumunta dito ng naka-visitor visa, nag-try maghanap ng trabaho ng LMIA. Ngayon, syempre, nagpanik na naman sila dito na parang, hala, paano yan? Sumugal pa naman ako. And then, etong last quarter na natin, Miss Rhea, hindi pa rin syempre natatapos, no? Doon naman nila tinira yung LMIA wherein nagkaroon ng wage threshold na 20%. So ngayon, of course, dahil nga para ma-approve ang LMIA ay kailangan mas mataas na yung minimum salary na ibibigay ni employer. Siyempre si employer, kukuhain na niya is locals na hindi mo kailangang sponsoran ng LMIA. So, ayan, another challenge na naman, no? And then, afterwards, nagkaroon pa ng changes na yung maximum employment duration for low wage positions were reduced from 2 years to 1 year na lang. So, makakuha ka man, no? Nakalusot ka na nga sa butas ng karayom. Pero 1 year na lang yung ano mo, yung visa mo. So, siguro itong 2024 talagang very challenging siya in terms of immigration. Parang ito yung una mong strategy, biglang magre-strategize ka, tapos maiiba yung plano ninyo. So, para tong ano, parang nangyari nung 2024 isang linya ng langgam. Tapos ang dami-daming binabagsak na bato or tubig hanggang sa
naghihiwa-hiwalay yung langgam at naghihiwa, yung parang nawala yung straight line nila. Oo, Ganun at yung para sa mga naririto, Kaide, no, yung pagpapalit sa Immigration Levels Plan, mm, 2025, 2026, 2027, pinababa na rin yung mga iwe-welcome ng Canada as permanent residents. mm. Kaidi, tapos na ba ang mga pagbabago sa tingin mo? We'll never know. I trust that Canada is fair. I trust that Canada is, still really humane, na tinitignan lang naman nila yung makakabuti for everyone. Siguro nagkaroon lang din ng ano no ng political influence kasi nape-pressure ang current government sa sigaw ng mga Canadians and ng mga PRs na bakit ang daming masyadong temporary residents. So, syempre na-pressure sila to help or respond to the cry of the Canadians. So, Kaide, sa mga pagbabago, parang sinasala na talaga yung mga taong pinapapasok o nandito sa bansa, depende yes. sa pangangailangan ng Canada. Anong payo mo ngayon, panghuli na lang, sa mga nais pa rin pumunta ng Canada para mag-aral, magtrabaho, at kinalaunan, subukan na manirahan dito, Kaide? If ikaw ay nangangarap pa rin mag-Canada at pinalad ka, you have all the qualities, you have all the eligibility to come here. Know that this stricter policies is preparing you to stay here longer. Yung meron ka talagang laban, 'di ba? Hindi yung ipinipilit lang